Magandang araw mga ka-EDOX at welcome sa isa na namang update tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. Ngayon, susuriin natin ang isang tanong ng maraming Pilipino na gustong malaman ito. Tuloy ba o hindi ang pre-trial hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ngayong September 23, 2025? Kumusta nga ba ang estado ng kasong ito? Ano na ang mga desisyon sa mga petisyon na inihain ni Kaufman? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang Rappler ay nag-ulat kamakailan tungkol dito na nagbibigay diin sa mga pagbabago at pagsubok sa legal na laban ni Duterte sa The Hague. Kaya alamin natin, ano ang nakatakda, ano ang nakataya, at ano pa ang maaaring magbago? Una, balikan natin ang background. Noong Marso 11, 2025, inaresto si Rodrigo Duterte sa ilalim ng warrant ng ICC. Ilang araw pagkatapos, Marso 14, lumitaw siya sa pamamagitan ng video sa Pre-Trial Chamber 1. Hindi ito pagdilitis. Ito ay isang formal na hakbang upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan at ipaalam sa kanya ang mga paratang ng krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnay sa war on drugs. Mula noon, itinakda na ang malaking pitsa, Setyembre 23, 2025. Ito ang pitsa kung kailan itinakda ng ICC ang tinatawag na Confirmation of Charges Hearing. Sa madaling salita, ito ang paraan ng ICC para magtanong, may sapat bang ebidensya para tuloy ang kaso hanggang sa trial? Pero ayon sa Rappler report, tuloy ba talaga? Bakit may duda? Kasi ang kampo ni Duterte ay naghain ng mga motion na maaaring makaapekto sa takdang panahon. Halimbawa, naghain sila ng motion para i-disqualify si ICC Prosecutor Karim Khan na nagsasabing may conflict of interest dahil dati raw niyang nirepresenta ang isang biktima ng war on drugs. At kamakailan, hiniling din ng mga abogado ni Duterte na suspindihin ang ilang deadline na nagsasabing wala silang patas na akses sa mga materyales. Bahagyang pinayagan ng ICC ang mga suspension na ito na nangangahulugang ang pre-trial deadline ay na-pause. Isipin ang prosesong ito na parang isang laro ng chess. Ano-ano ang matungkulin ng prosekusyon? Pagsapit ng Hulyo 4, dapat ay naisumite na nila ang ebidensya, listahan ng mga saksi at mga briefs. Ang tungkulin ng depensa, inaasahang ilalatag nila ang mga estratehiya, pagtutol at posibleng alibay. Tungkulin naman ng mga biktima, hanggang sa Agosto 3 lang ang formal na pag-apply para lumahok sa kaso. Ngunit hindi kinansila ng ICC ang Setyembre 23. Sa ngayon, nakatakda pa rin ang pagdinig. Bakit napakahalaga ng pre-trial na ito? Dahil ito ang mag-make or break stage kung kumpirmahin ng mga hukom ng ICC ang mga paratang. Ang kaso ay ililipat sa isang buong paglilitis marahil ang una laban sa isang Pangulo ng Pilipinas. Kung tatanggihan nila ang mga paratang, magtatapos ang kaso dito. Kaya naman, parihong panig ang naglalaban ng husto. Para sa mga biktima, ang bawat pagkaantala ay parang naantalang hustisya. Hindi lang ito legal na labanan, political din ito. Sa loob ng Pilipinas, mayroon pa ring tapat na taga-suporta si Duterte at itinuturing nila itong dayuhang panghihimasok. Sa international, gayon pa man, maraming grupo ang karapatang tao
ang mahigpit na nagmamasid at nagsasabing ito ay maaaring magtakda ng isang pandaigdigang pamantayan sa pananagutan para sa mga pagpatay na may kaugnayan sa droga. Sa kalagitnaan ng Agosto 2025, narito ang ating kalagayan. Ang confirmation of charges hearing ay nakatakda pa rin sa Setyembre 23 hanggang 26. Ang mga motion tulad ng isa pang suspindihin ang mga deadline ay bahagyang pinayagan, ngunit hindi nito binura ang pitsa ng pagdinig. Ngunit maliban kung ang mga hukom mismo ng ICC ang maglalabas ng utos na ipagpaliban, magaganap ang pagdinig ayon sa schedule. Kaya tuloy ba? Sa ngayon, oo. Ang pre-trial hearing ni Duterte sa ICC ay nasa kalendaryo, Setyembre 23, 2025. Ngunit, mahahadlangan ba ito ng mga huling minutong legal na maniobra? Iyan ang kawalan ng katiyakan na itinuturo ng Rappler. At yan mismo ang ating babantayan sa mga darating na linggo. Mga ka-IDOX, unang-una, kailangan nating linawin ano nga ba ang ibig sabihin ng pre-trial ng ICC. Ito ang yugto kung saan huhusgahan ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis laban sa isang akusado. Hindi pa ito trial mismo, kundi isang pag-filter ng kaso. Kung matibay ba ang basihan ng prosecution o hindi. Sa kaso ni Duterte, dito malalaman kung magpapatuloy ba ang full trial tungkol sa extrajudicial killings at war on drugs o maaaring basura kung kulang ang ebidensya. Ayon sa ulat, malaki ang posibilidad na matuloy ang pre-trial kung una, nakumplito ng prosekusyon ang lahat ng dokumento at testimonya bago ang deadline. Pangalawa, walang magiging hadlang mula sa defense team ni Duterte gaya ng paulit-ulit na motion para i-delay ang proseso. Pangatlo, higit sa lahat kung igigiit ng mga biktima ang kanilang mga kinatawan, ang kanilang karapatan sa hustisya. Ngunit may posibilidad rin na mantala o hindi matuloy. Kung patuloy na maghahain ng appeal o disqualification request ang kampo ni Duterte laban sa mga hukom o sa proseso. Kung kulang ang ebidensyang isinumiti ng prosecution at kung magkakaroon ng political or procedural complications. Ibig sabihin, kahit nakatakda na ang pitsa, hindi pa rin sigurado na magaganap ito. Ang September 23, 2025 ay hindi lang basta pitsa. Isa itong turning point. Kung matutuloy ang pre-trial, ito ang magiging unang pagkakataon na haharap si Duterte sa ganitong antas ng international justice system. Kung hindi naman matutuloy, maaaring humaba pa ng humaba ang proseso at posibleng mawalan ng momentum ang kaso. Kaya tanong, magiging historic day ba ito o isa na namang delayed day? Kung susuriin, malinaw na dalawang puwersa ang nagbabanggaan. Una, ang prosekusyon at mga biktima na naghahangad ng mabilis na hustisya. Ikalawa, ang defense team ni Duterte na nakatuon sa pagpapaliban at pagpapabigat ng proseso. Ang hamon ngayon ay nasa ICC mismo. Kung kaya ba nilang magtakda ng malinaw at matatag na direksyon laban sa mga taktika ng depensa? Kung oo, malaki ang tsansang matuloy ang pre-trial. Kung hindi, baka maging endless cycle na naman ito. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung matutuloy ba ang pre-trial sa September 23, kundi kung matitibay ba ang mga institusyon ng hustisya laban sa mga makapangyarihang personalidad. Ikaw, anong palagay mo dito? Matutuloy ba o madidelay na naman?
I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang diskusyon ngayon, mangyayaring mag-subscribe, magbahagi at sumali sa usapang online. Hanggang sa susunod mga ka-EDOX, tutulungan pa rin kita maunawaan ang batas, politika at pananagutan sa isang kaso international. Kaya sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatuon. Dito lang yan sa EDOX DC. Paalam!